Magandang gabi sa iyo, Sir Carl. Ito na po ang isa ko pang kwento. Doon pa rin ito naganap sa Zamboanga. Isang araw, sa panahon ng tag-ulan, ay inutusan kami ni Mama na humiram muna ng bigas sa kapatid ni Papa. Hindi kasi kami nakapagpagiling ng mais dahil sa hindi kami nakapagbilad. Nakatira ang kapatid ni Papa sa sitio sa Baluran, Zamboanga. Hapon na noon, mga 4:00 siguro iyon. Natatandaan kong buwan iyon ng Marso. Wala kaming pasok noon dahil panahon ng bakasyon ng klase. Malayo-layo din ang aming lalakarin papunta sa bahay ng aming tiyuhin. Mahigit kumulang siguro ay 1 oras na lakaran papunta doon sa bilis ng lakad namin. Medyo mahirap pa ang pagpunta doon kasi patarik ang daan. Tapos idagdag pa na medyo nagsisimula ng umambon. Habang naglalakad kami papunta doon ay nagsalita si Ricky. "Net, bilisan na natin sa paglalakad, baka gabihin tayo sa daan. Madadaanan pa naman natin ang bahay nila Tilde na malapit sa daan." Iyong si Tilde at ang kanyang asawa ay isang Hilonggo. Wala silang anak at ang kanilang bahay ay naroon malapit sa tabi ng daan. Tapos pagkalampas ng bahay nila ay may madadaanan pa kaming sapa bago pa makarating sa bahay nila Tiyo. Pagkarating namin sa bahay ng aming tiyuhin ay walang tao doon. Kaya napasabi ako kay Ricky, "King, wala yatang tao sa bahay nila Tiyo." Sumagot naman si Ricky na hintayin daw namin kaunti kasi sayang naman iyong mahaba naming nilakad kung uuwi kami na walang dala. Kinalaunan ay napag-alaman namin na umalis pala sila Tiyo upang kunin ang kanilang nakasogang kalabaw. Kaso nakawala daw iyon, kaya hinanap pa nila sa mga karatig na mga lupain. Inabot na kami ng 6:00 sa labas ng bahay nila Tiyo habang hinihintay sila. Nang dumating sila ay nagsalita agad si Tiyo. "Narito pala kayo! Halika, kumuha muna kayo nitong hinog na saging oh!" Kumuha naman kami ni Ricky ng tig-2. Saka kami nagsabi na pinapunta kami ni Mama para manghiram sana ng bigas na kalahating taro. Sa mga nakakaalam po ng taro, pabanggit na lang sa ating comment section kung alam nyo ang Tagalog ng taro. Binigyan din naman kami agad. Tapos binigyan din kami ng isda. Dala nila iyon galing sa bayan. Nagpaalam na kami na uuwi na dahil sa dumidilim na nga. Sinabihan niya naman ang kanyang asawa na padalhan kami ng asin para isaboy sa aswang na si Tilde kung sakaling harangin kami nito. Tapos sinabi ni Tiyo, "Oh, Ricky, dalhin mo itong itak. Pag humarang sa inyo si Tilde, tagain mo na agad." Matapos iyon makuha ni Ricky ay nagpaalam na kami na aalis na. Tahimik lang kaming naglalakad ni Ricky dahil sa medyo nakakaramdam na nga kami ng kaba dahil sa gumagabi na. Noong malapit na kami sa bahay nila Tilde ay nakita namin silang nakaupo sa harapan ng kanilang bahay. Bumaba si Tilde at sinabi sa amin, "Mga anak kayo ni Pedong, di ba?" Pangalan po iyon ng aming ama. Sumagot naman kami ng opo. "Oh, bakit kayo ginabi? Daan muna kayo dito. Papalakas na ang ulan oh." Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Hindi rin naman kami natatakot na mabasa ang dala naming bigas dahil nakalagay iyon sa sako at inilagay pa ni Tiyo sa plastic. Sinagot na lang iyon ni Ricky, "Salamat na lang po. Nagmamadali na kasi kami. Papasunod na iyon ngayon sa amin si Papa." Sabay sabi din ni Ricky sa akin, "Net, bilisan mo na maglakad. Baka sundan tayo sa may sapa." Kaya wala nang imikan at nagmadali na kami sa paglalakad. Hanggang sa makarating kami sa may ilog. Hindi nga nagkamali si Ricky dahil pagkarating namin doon ay nakita namin si Tilde sa unahan at nakatuwad na ito. Nagtatayuan na rin ang mga buhok na parang handa na kaming dumugin. Tumakbo na kami ni Ricky. Hindi na namin inalintana pa ang pagod.
Nung medyo nakalayo na kami, ay naririnig naman namin ang tunog ng kikik na sumusunod sa aming likuran. Hanggang sa malapit na kami sa aming kubong pahingahan, sa aming taniman ng mais at niyogan. Sinabi ni Ricky, "Doon na tayo huminto sa may kubo natin." Pagkahinto namin ay sinabi ni Ricky, "Halika, pumasok na tayo. Dito natin hintayin si Tilde." Nasa 12 gulang pa lang ang edad ko noon. Tapos 10 taong gulang naman si Ricky. Pero matapang ito. Alam siguro ni Tilde na hihintayin namin siya at nakahanda kami para lumaban. Naramdaman siguro ng aswang na handa kaming labanan siya, kaya hindi na rin naman ito sumunod pa hanggang sa may kubo. Ilang saglit lang ay nakita namin papunta na rin sa kubo namin si Papa. Pagkarating niya ay ikinuwento namin ang nangyari. Galit na galit si Papa. Sabi ni Papa, "Humanda sa akin yung Tilding yan. Tara, ihatid na muna natin yung bigas." Pagkarating sa bahay ay agad nagsaing si Mama kasi 7:00 na noon ng gabi, tapos magluluto pa siya noong isda na ibinigay sa amin ni Tiyo. Nagsalita naman si Papa, "Day, ikaw na muna bahala dyan sa pagluluto ha. Aalis lang ako saglit." Tinanong naman ito ni Mama kung saan siya pupunta. Sinabi naman ito na kila Tilde. Ikinuwento na rin namin kay Mama ang nangyari noong dumaan kami sa tapat ng bahay nila Tilde. Ayon pa kay Papa, naabutan niya daw ang mag-asawa sa harapan ng bahay nila. Kinausap daw ni Papa si Tilde. "Tinatakot mo ang mga anak ko!" Sumagot naman daw si Tilde na hindi naman daw siya umalis ng bahay nila kasi umaambon. Sumagot din naman muli si Papa, "Magrespetuhan tayo kung ayaw nyo ng gulo. Huwag na huwag nyong tatangkain gawan ng masama ang pamilya ko. Kung ayaw nyo, ako mismo ang magpapalipad sa inyo paalis sa lugar na ito." Humingi naman daw ng dispensa si Tilde. Mula noon ay hindi na rin kami ginambala pa. Isang araw, nagulat kami dahil naghatid sila ng pagkain sa amin. Birthday daw ni Tilde. Binalaan kami agad ni Papa na wag iyong kakainin. Tapos kumuha siya ng suha at pinatakan iyon ng katas. Ilang saglit lang ay biglang umalingasaw ang amoy na malansa mula doon sa mga ulam na inihatid. Naghukay si Papa sa lupa at ibinuhos doon ang mga pagkain, tapos pinatakan nung espesyal na lana. At siguro inurasyonan iyon dahil kinabukasan nabalitaan namin na nagkasakit ang mag-asawa. Nabalitaan din namin kalaunan na wala na doon ang mag-asawa. Kinuha daw ng kapatid ni Tilde na taga-Alicia, Zamboanga del Sur. Fast forward po tayo kaunti. Lumipas ang ilang taon hanggang sa nagdalaga na ako. Sa panahong ito ay 15 taong gulang na ako. Fiesta noon sa karatig naming bayan, sa bayan ng Imelda. Pinuntahan ako ng pinsan kong si Jelly. Malapit lang din ang bahay nila sa amin. Sabi niya, makidisco daw kami sa kabilang bayan. O ang ibig niyang sabihin ay dumalo kami ng sayawan. Dahil nga sa dalagita at sabik sa mga kasiyahan, kaya pumayag naman ako kaagad. Sabi niya na agahan daw namin ang pagpunta doon dahil maglalakad lang kami. Ayaw kasi ipahiram sa kanya ng kanyang kapatid na si Wilson ang motor. Matapos nga naming mag-usap ay sinamahan ko siya sa bahay nila at nagpaalam kami sa mga magulang niya. Tapos nagpaalam din ako kila Mama at Papa. Pinayagan din naman kami. Sabi naman ng kapatid ko, "Makikifiesta kayo doon? Napakadaming maglalason at aswang doon, di ba?" Sabi ko naman sa kanya na hindi naman kami natatakot. Meron din naman akong kwintas na pangontra sa mga masasamang elemento, kaya hindi ako takot. Nung hapon na nga ay maaga kaming gumayak. Todo pagpapaganda kami noon. Gusto ko lang din po sabihin, Sir Carl, na maganda ako noong kabataan ko.
Maraming mga nagkakagusto at nanliligaw sa akin. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nag-umpisa na kaming maglakad. Medyo umaambon pa nga noon. Habang naglalakad ay magkahawak pa kami ng kamay ng pinsan ko habang pakanta-kanta. Ilang saglit lang din ay dumilim na kaagad kasi parang uulan. Doon na kami naglakad sa may kalsada kung saan maraming dumadaan na mga sasakyan. Pero wala kaming balak sumakay. Para sakto lang iyong pagdating namin doon na madilim na at mag-uumpisa na ang pasayaw ng fiesta. Hanggang sa narating na namin ang isang maliit na baryo na madadaanan papunta sa bayan ng Imelda. May kanto doon na paliko, tapos may pinutol na puno ng gemelina. Napabalita sa buong lugar na may pinatay daw doon at pinutulan ng ulo, tapos iyong ulo ng tao ay ipinatong sa pinagputulan ng puno at iniharap sa may daanan. Nagsalita si Jelly. "Insan, itigil na natin ang pagkanta. Malapit na tayo sa puno na pinagpatayan kay Pulong." Kaya inihinto ko na ang pagkanta at hindi na rin ako nag-ingay pa. Ilang minuto lang ang nakalipas ay may nakita kaming liwanag ng sulo. Hinabol namin iyon ni Jelly para sana may ilaw kami sa malapit habang naglalakad. Sabi ng pinsan ko, "Insan, may makakasabay na tayo. Siguro dun din sa padisko ang punta niyan." Habang nagmamadali sa paglalakad ay tinawag pa nga iyon ni Jelly. "Mga brother at sister, hintayin nyo naman kami." May buwan naman noon at meron din akong dalang flashlight pero maliit lang. Lalo pa naming binilisan ang aming pagtakbo. Natuwa kami nung nakita namin na hindi na gumagalaw ang liwanag. Sabi ng pinsan ko, "Tara, bilisan natin. Narinig yata tayo kaya huminto." Habang papalapit kami ay nagtataka kami dahil parang wala naman kaming taong nakikita maliban doon sa liwanag. Hanggang sa makita namin na tumatalon-talon na iyong liwanag. Sobrang kaba na namin noon dahil napagtanto namin na hindi pala iyon tao, kundi isang San Telmo. Sinabi ko kay Jelly, "Insan, huwag tayong tatakbo. Sabi ni Papa, huwag daw tayong tumakbo kapag nakasalubong tayo ng ganyan." Ilang saglit lang, iyong apoy ay biglang bumilog at naging hugis bungo ng tao. Tapos lumabas ang apoy sa butas ng bibig at mata nito. Dahil nga sa takot ay napasigaw na ako, "Insan, takbo na!" Tapos nagkahiwalay pa kami ng direksyon ng takbo. Iyong pinsan ko ay pabalik sa bayan namin. Ako naman ay padiretso sa Imelda. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa bahay ng pinsan ko na mga taga-Imelda at naroon sila sa may tabi ng daan. Naabutan ko silang nagiinuman dahil naghahanda na rin sa pagpunta sa sayawan. Tinanong nila ako kung ano daw ang nangyari. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari at sinabi kong kasama ko si Jelly at nagkahiwalay kami dahil pabalik sa lugar namin ang direksyon na tinakbuhan niya. Mabilis naman na kinuha ng pinsan ko ang kanyang motor tapos pinaharurot upang hanapin si Jelly. Sa awa naman ng Panginoon ay ligtas naman ito at nakita nilang tumatakbo habang umiiyak. Pagkarating nila ay nagkatawanan na lang kami ni Jelly. Mula din noon ay hindi na namin inulit pa ang maglakad ng ganun kalayo. Hanggang dito na lang po muna. Marami pa akong kwentong ipapadala. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento
lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.